Bilang isang dating scholar ng bayan at leader estudyante, naniniwala po ako na ang aking edukasyon ay hindi lamang para sa aking sarili. Kaya't mula noon, ako ay naninindigan para sa batas at kaayusan. Sa pakikipagtulungan sa ating pamahalaang panlungsod, ay matagumpay na naipaglaban namin at naipakulong ang masasamang elemento sa ating lipunan. Bagay na nagbigay ng katarungan sa mga maliliit na taong biktima ng karahasan. That is why, as a lawyer, law and order will always be my priority, and I intend to stick to it. Naniniwala po ang inyong namanlingkod na ang lahat ng sektor ng ating lipunan ay dapat na magtulong-tulong para sa ikatatagumpay ng lahat. Ang ating mga barangay officials at tanod ay sinasanay natin sa pagganap sa kanilang tungkulin para sa proteksyon ng katandaan, kababaihan at mga kabataan. Ang ating mga naghahanap buhay, ang ating mga namamasada, mga toda at yoda ay tinuturuan natin upang maging maayos, ligtas at safe ang kanilang pagbibiyahe. Sapagkat kapag ang taong pribado ay nakipagtulungan sa mga namamahala sa ating pamahalaan, ay nagkakaroon ng higit na kaayusan. Let it therefore be said that in Malolos, everyone is equally protected by the law. Kaya po naniliwala ang inyong abanlingkod na ang pangunahing hakbang na dapat nating isakatuparan ay ang pagkakaroon ng Kodigo ng Malolos, na kung saan ay pagsasama-samahin na natin ang lahat ng mga batas na naipasa ng ating konseho. Sa ganong paraan ay makikita natin kung aling mga batas ang dapat nating baguhin o susugan. Sa bawat kabanata ng Kodigo ng Malolos, ay mapagsasama-sama natin ang lahat ng batas tungkol sa bawat sektor ng ating lipunan. At ito ang magiging pundasyon ng lahat ng mga makabuluhang batas na ating iaakda sa ating susunod na konseho. Mga kababayan, naniniwala po ako na lahat tayo'y nagmimithi ng batas at kaayusan para sa tahimik na buhay. Narito ang inyong abanlingkod. Pagutusan po ninyo.